Nabuhay muli ako. Bumalik ako sa nakaraan, 20 taon ang nakalipas. Mahal, isinama ko ang iyong matalik na kaibigan. Hindi na pwedeng patagalin pa ang iyong appendicitis. Kailangan na nating magpa-ospital. Chusheng, Mahal, bakit mo ako sinasaktan ng walang dahilan? Mingyan, hindi ba sobrang sakit na nararamdaman mo? Hindi ka ba kailangang magpa-ospital? Ano? Ano ba ang pinaggagawa mo ngayon? babae. Mingyan, ikaw, sinaktan mo ako. Mahal, ano ba ang nangyayari sa'yo? Karaniwan, hindi ka nga makapagsalita ng masama sa iyong matalik na kaibigan. Ngayon, parang ibang tao ka na. Mahal, nang himatayin ako sa sakit, nakapanaginip ako ng isang napakasamang bangungot na panaginipan kong ikaw ay may relasyon sa aking matalik na kaibigan. Paano naman mangyayari yon, mahal? Alam mong ikaw lang ang mahal ko. Para sa akin, ang ibang babae ay parang palaka lang. Walang pinagkaiba. Sige, mahal, malapit na ang oras ng operasyon. Dalian natin ang pagpunta sa ospital. Sige. Pero kailangan mong maghintay sandali. Kailangan kong magpahinga pagkatapos ng operasyon. May ilang trabaho pa sa ospital na kailangan kong maayos na i-turn over. Sige, maghihintay kami para sa'yo. Special Assistant Jiang, darating si Chusheng sa Maria Hospital sa loob ng kalahating oras. Humanap ng paraan para patayin siya. Tandaan, walang dapat makaalam nito, pati siya. Pagkatapos, pumunta sa Renhe Hospital at bilhin ang bagong developed nilang artificial uterus. Dalhin ito, kasama ang walang malay na si Chusheng, sa operating room kung saan ako tatanggalan ng appendix. Asawa, sige, ako ay handa na. Handa ka na bang maranasan ang 10 buwang pagbubuntis at ang pakiramdam ng panganganak? Director Jiang, ano ang ginagawa mo? Ako dapat ang nagtatanong kung ano ang balak mong gawin sa akin. Binibini dinala ko na ang lahat ng hiniling mo. Ini-administer ko ang gamot habang ginagawa nila yon. Kahit magising siya at may maramdaman siyang mali sa katawan niya, iisipin lang niyang napagod lang siya ng sobra noong panahon na yon. Magaling. Chusheng, sa buhay na ito, hayaan mong matikman mo ang tunay na lasa ng kawalan ng pag-asa. Hatakin siya palabas. Opo. Kapag nagtanong si Chusheng, alam mo naman kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin, di ba? Oo. Bawasan mo ang boses mo. Paano kung may makarinig? Dugo! Ang daming dugo. Paano ako nagkaroon ng ganito kahaba na sugat? Maraming matutulis na bagay sa mga opisina ng ospital. Baka kami ay masyadong magasping kanina. At aksidenteng nakalmot ka. Tigilan mo na ang pagbebenda, tigilan mo na. Magbihis ka agad at magmadali ka sa operating room. Ang tagal na nating hindi nakikita, masama kung maghinala siya. Mahal. Kayong dalawa gusot-gusot ang itsura, anong ginagawa ninyo sa opisina ko? Ako, Mengyan, nagkakamali ka. Naaksidente akong nagtapon ng tubig sa asawa mo. Basang-basa ang damit niya, kaya dinala ko siya sa opisina mo para maglinis. Sa nakarang buhay ko, ang mag-asawang ito, ginamit ang tiwala ko at ginago ako, parang asong inaakit. Sa buhay na ito, gusto pa rin nilang lokohin ako. Asawa. Dapat kitang paniwalaan, kasalanan ko lahat na napakasuspetsos ako. hindi, ayos lang asawa. Mabuti naman at na-realize mong nagkamali ka. Asawa, matagumpay ba ang operasyon mo? Matagumpay na matagumpay. Ang saya-saya mag-shopping. Ilalagay ko muna ang mga bagay. Ikaw, tingnan mo kung anong problema niya.
Mahal, bakit parang buntis ka, nagsusuka ng nagsusuka? Lumayo ka sa akin. Yung pabango mo lalo akong nasusuka. Dati nung hindi ka makahiwalay sa akin, hindi ka naman nagrereklamo na masyadong mabango ang pabango ko. Chusheng, anong ibig mong sabihin yan? Mahal, anong problema? Mahal, nitong mga nakaraang araw, nagsusuka ako ng sobra hanggang sa lumalabas na ang asido ng sikmura ko. Ang sakit. Mahal, inumin mo ito. Pag ininom mo to, hindi ka nasusuka. Mahal, anong nilagay mo dito? Pagkatapos kong inumin, talagang hindi na ako nasusuka. Wala naman, Baiju, Huangqi, Sangjisheng lang. Teka. Mga halamang pampaiwas sa pagkalaglag ang mga yan. Binibigyan mo ang asawa mo ng sabaw na Jiang Mengyan, masamang babae ka, pinainom mo talaga ako ng pampapanatili ng bata. Lalaki na ako, bakit ko kailangan ng pampapanatili ng bata? Mingyan. Hindi to pagsasabi ng masama ng best friend mo, sobra ka na talaga ngayon. Ting-ting, hindi rin to pagsasampal sa'yo ng best friend mo. Ang sinabi mo, sobra na talaga. Si Chusheng ang asawa ko, ang pinakamalapit sa akin, paano ko sasaktan siya? Kuya Chusheng, tingnan mo ang asawa mo. Pinapainom ka ng sabaw pampapanatili ng bata o sinasampal ako. Anong klasing babae ang ganito kabanggis? Best friends tayo, pero hindi niya pwedeng patuloy akong apihin ng ganito. Mahal, ikaw. Ano, may karapatan ka bang magsalita dito? Ting-ting, bilang best friend ng asawa ko, hayaan mo na lang siya. Baby, tiisin mo na. Isipin mo yung sanggol sa tiyan niya, isipin mo yung daang milyon nating yaman. Mahal, mali ang pagkakaintindi mo sa akin ngayon. Pinainom kita ng sabaw na to kasi akala ko masustansya. Hindi ba't lagi mong sinasabi dati na hindi ako magaling sa'yo? Mula ngayon, mas gagalingan pa kita. Gusto mong makipaglaro sa akin? Tingnan natin kung paano kita sisirain. Mahal, ang bait-bait mo. Kung ganoon, para sa akin, huwag ka nang makipagtalo sa matalik mong kaibigan. Hindi pwede. Chusheng, ginaganito niya ako tapos ipinagtatanggol mo pa siya. Nakikilala ko na talaga ang tunay mong pagkatao. Mahal, huwag kang magalit. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Babae. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Kapag ipinanganak mo na ang bata, ipapakita ko sa iyo ang kaya kong gawin. Chusheng, dahil gusto mong maglaro, lalaruin kita ng husto sa pagkakataong ito. Gagawin kitang daga sa kanal, hindi na muling makakatayo. Assistant Jiang, ipaalam sa lahat ng media sa Haicheng na magtipon sa Maria Hospital. Sabihin mo sa kanila na mayroon akong nakakagulat na balita tungkol sa manugang ng pamilyang Jiang. Mahal, handa na ang pasta. Kainin mo habang mainit-init pa. Salamat, mahal. Medyo masama pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Gusto kong magpatingin sa ospital para magpa-check up. Gusto mo ring sumama para magpatingin? Sige, gusto ko rin talagang magpa-check up. Bakit siya pumayag agad? Halika na, mahal. Nakahanda na ang lahat. Paano magpapatuloy ang palabas kung hindi ako aakyat ng entablado? Mahal, inimbita ko ang mga kamag-anak at media para sabay-sabay nating ipagdiwang ang magandang balita. Hindi mo ako masisisi dahil ako ang nagdesisyon ng hindi mo alam, di ba? Ayos lang, may sorpresa rin akong i-anunsyo. Anak, anong napakagandang balita ang mayroon ka sa ospital? Buntis ba ang asawa mo? Siyempre naman, galing sa lugar na ito, siguradong buntis siya. Tama si Tia. Ako si Chusheng, magiging ama na ako. Malaking biyaya ang darating sa pamilya natin, Chu. Sa hinaharap, ang panganay kong apo ang magmamana ng daan-daang milyong ari-arian ng pamilyang Jiang. Tingnan ko kung sinong mga has na humamak sa atin sa hinaharap. Chusheng, sinong nagsabi sa'yo na ako ang buntis? Mahal, alam kong hindi mo matanggap agad ang balita ng iyong pagbubuntis. Pero huwag kang mag-alala. Nandito ako, aalagaan kita at ang ating anak. Ang pamilya Jiang ay iisa lang ang anak na babae at siya ang nagdadalang tao ng anak ni Chusheng. Ang kumpanya ay sa bandang huli ay magiging Chu na ang apelyido. Congratulations, Mr. Chu. Ikaw ang mamumuno sa kumpanya sa hinaharap. Hindi ba kayo curious kung sino ang buntis? Hindi ba kayo nagbibigay ng congratulations sa akin na kailangan kong umasa sa pamilya Chu at magkaanak para sa kanila? Ngayon, malinaw kong sasabihin sa inyong lahat, hindi ako ang buntis, kundi ang asawa ko, si Chusheng. Buntis ang isang lalaki? Ito, paano nangyari yon?
Kung totoo ito, siguradong ito ang pinakamabigat na balita sa buong mundo. Jiang Meng yan, nababaliw ka na ba? Lalaki ako. Paano magbubuntis ang isang lalaki? Pwede kang magplano na magtanim ng embryo sa katawan ko. Magagamit ko ang teknolohiya para magkaanak ka. Anong nangyayari? Paano niya nalaman to? Baka may nalaman siya. Mahal, huwag kang magpanik. Sabi ng doktor, matagumpay ang operasyon. Kahit may nalaman siya, huli na ang lahat ngayon. Ikaw na walang hiya at tinatawag mo pa ring edukadong tao ang sarili mo? Sa tingin ko sinipa ng asno ang ulo mo. Lalaki ang anak ko. Paano siya magbubuntis? Tita, bilang paggalang sa'yo bilang nakatatanda, pinagtiyagaan kita. Kung magpapatuloy kang magsalita ng kung ano-ano, hindi ako mag-aatubiling turuan ka ng tamang asal. Mengyan, alam kong hindi mo matanggap ang katotohanang buntis ka sa ngayon, pero ang bata ay tadhana. Paano mo masasabing buntis si Chusheng? Nakakatawa yon. Nakakatawa? Sa nakaraang 3 buwan, nahihilo sa umaga si Chusheng, naninikip ang binti at lumalaki ang dibdib, at lumalaki ang tiyan niya araw-araw. Kung hindi pagbubuntis, ano pa? Ito ay dahil sa sobrang pagtatrabaho ko. Beer belly lang ang tiyan ko dahil sa sobrang pag-inom sa mga business dinner. Beer belly, may lakas ka bang pumunta ngayon sa ultrasound room at ipakita sa lahat kung beer o sanggol ang nasa tiyan mo? Magpa-ultrasound? Hindi ka ba sapat ang tapang? Sa patang tapang, lalaki ako. Ang lalaki, hindi kailanman magbubuntis. Bakit ako magpapa-ultrasound? Eksakto. Ikaw na babae, huwag kang magmalaki. Pinapagawa mo pa sa asawa mo ang ultrasound. Noong araw dapat ilunod ka na sa balon dahil dito. Mengyan, makinig ka naman sa pinakamatalik mong kaibigan ngayon. Hindi mo ba sinabing beer belly lang yan dahil sa pagod sa trabaho? Kaya magpa-ultrasound ka na ngayon at patunayan mo sa lahat. Kung hindi ka maglakas loob, natatakot ka ba talaga? Natatakot na totoo ang sinasabi ko. Kalokohan, anong dapat kong katakutan? Hindi ka nga makapagpa-ultrasound. Nasaan na ang tapang at responsibilidad mo? Sa ganito, gusto mo pang sumali sa board of directors? Tanungin mo ang lahat kung may lakas ng loob ba silang ipagkatiwala sa'yo ang mahalagang tungkuling ito. Lahat, tama ba? Tama ang sinabi ng binibini. Ginoong Chu, dahil sigurado ka namang hindi ka buntis, magpa-ultrasound ka para mapatunayan mo, para matapos na ang kalokohang ito. Kuya Chusheng, hindi naman sa harap ng publiko ang pagpapa-ultrasound. Gawin mo na yon. Gamitin mo na lang ang pagkakataong ito para makapasok sa board of directors, para mas madali para sa atin na kamkamin ang kapangyarihan. Tama. Lagi naman akong gustong hiyain ng babaeng to, kaya kukunin ko na ang kapangyarihan niya. Sige, gagawin ko. Pero may isa akong kondisyon. Ano? Kung mapapatunayang hindi ako buntis, kailangang pangako mo sa akin na papasukin mo ako sa board of directors at gawin mo akong vice president ng Jiang Group. Sige. Anak, talaga bang gagawin mo yun para sa posisyon? Hindi ba yan nakakahiya? Huwag kang mag-alala, inay. Basta hindi sa harap ng tao, hindi nakakahiya. Kapag nakapasok na ako sa board of directors at nakamit ang kapangyarihan, garantisado na ang apo mo. Sige na nga, basta hindi sa harap ng mga tao. Sige mahal, pumunta na tayo sa ultrasound room. Ang hirap naman yan, may magdala nga ng ultrasound machine dito. Ikaw, dito mo gustong gawin? Kailangan dito mismo gawin para maging ebidensya sa lugar. Anak. Anak? Bitawan mo ako. Ayoko magpa-ultrasound. Lalaki ako. Huwag mo akong pagtawanan parang babae. Hindi! Inay. Pasensya na, inay. Nagdala ako ng kahihiyan sa mga lalaki ng pamilya Chu. Chusheng, grabe ang sakit na iniwan mo sa akin sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, babayaran mo ng libo-libong beses. Maghintay ka lang. Kapag nasa akin na ang buong pamilya Jiang, pahihirapan kita hanggang sa mamatay ka na lang sa hirap. Babayaran ko ang kahihiyan ngayong araw ng 100 beses. Tumigil ka sa pagtingin. Ano ang nangyayari? Magsalita ka ng malakas. Ano naman, sabihin mo na sa kanila, buntis ba ako o hindi isang ganap na lalaki? Hindi ka pani-paniwala. Binabati kita, Ji-Chu. Ikaw ang unang lalaking buntis sa buong bansa. Narinig mo ba yon? Hindi ako... Ano ang sinabi mo? Buntis ako. Buntis ako. Tama. 12 linggo ng buntis. Pero marahil dahil lalaki ka at kulang sa nutrisyon mula sa artipisyal na sinapupunan. Hindi matatag ang fetus sa tiyan mo. May mga palatandaan ng banta ng pagkalaglag.
Paano nangyari yon? Paano nangyari yon? Lalaki ako, paano ako mabubuntis? Doktor, may mali ba? Hindi pwedeng magkamali ang kagamitan, Ginoong Chu. Buntis ka nga. Buntis ako. Ako nga ay nabuntis. Anak, Kuya Chusheng, anak gising na. Tumatanda na ang nanay mo. Hindi ko kayang tiisin ang ganitong pagkabigla. Kuya Chusheng, gising na agad. Kuya Chusheng, May ginawa ka ba sa anak ko? Kung hindi, paano mabubuntis ang anak kong lalaki? Jiang Mengyan, sumobra ka na ngayon. Napaka-importante ng mukha kay Kuya Chusheng. Pero binuntis mo siya. Paano na siya haharap sa mga tao sa hinaharap? Song Tingting, asawa ko si Chusheng. Bakit ka ganyan ka-excited na buntis siya? Baka naman sa'yo galing ang bata sa tiyan niya. Nagsasabi ka ng kung ano-ano. Malinis ang relasyon namin ni Kuya Chusheng. Anong kasalanan ang nagawa ng pamilya namin para mag-asawa ng ganitong manugang? Sasabihin ko sa'yo, babae, kung hindi magising ang anak ko ngayon, ipapabayad ko sa'yo ang buhay mo. Madali lang ang pagpapagising sa kanya. Tumigil ka! Tumigil ka nga! Sabi ng nurse, hindi stable ang kalagayan ng fetus ng anak ko. Huwag mong saktan ang anak ko at ang apo kong lalaki. Huwag kang mag-alala. Binigyan ko ang anak mo ng ilang beses na gamot pampanatili ng bata. Ngayon, hindi masasaktan ng ilang sampal lang na to ang panganay mong apo. Babae, lalabanan kita hanggang kamatayan. Gising na siya. Mahal, na naginip lang ako ng sobrang kakaiba. Napanaginipan kong buntis ako. Hindi pa naginip yan. Buntis ka nga talaga. Ano? Ginoong Chu, bilang unang lalaking buntis sa bansa, ano ang pakiramdam mo? Ginoong Chu, magkakaroon ba ng pangalawang pag-unlad ang dibdib mo? Magiging full-time dad ka ba sa hinaharap? Umalis kayo. Lahat kayo umalis. Kuya Sheng, tumaas ang estado ng isang ama dahil sa anak niya. Sa hinaharap, pakisamahan mo naman kaming mga tiyahin. Umalis kayo. Tara na. Bilis, magpa-schedule ka na nga ng abortions. Mabilis, tulungan mo ako na mag-book ng operasyon para sa pagpapalaglag. Ginoong Chu, may mga patakaran ang ospital namin. Ang operasyon para sa selective termination of pregnancy ay nangangailangan ng advance booking at saka espesyal ang sitwasyon mo at nangangailangan ng pag-organisa ng expert consultation. Espesyal? Anong espesyal sa akin? Hindi ako nag-aalala. Dapat ngayon. Mahal, huwag kang masyadong mag-alala. Mag-ingat sa baby sa tiyan mo. Jiang Mengyan, ikaw, ginusto mo ako para mabuntis, hindi ba? Mahal, sinabi ko sa'yo huwag masyadong mag-alala. Huwag masyadong mag-alala. Tingnan mo, nag-leak ang ihi mo. Anak, hindi dapat mag-alala ang mga buntis. Nagdudulot ito ng urinary incontinence. Kailan mo ipinasok ang embryo sa tiyan ko? Bakit wala akong alam tungkol dito? Naalala mo ba ang appendectomy ko 3 buwan na ang nakalipas? Kaya hinila mo siya para sa operasyon habang natutulog kami? Jiang Mengyan, asawa mo ako. Paano mo ako ginaganito? Hindi ba natatakot kang masalanta ng kidlat at magkaroon ng retribution? Retribution? Ginagamit ko lang ang parehong paraan na ginamit mo sa akin para labanan mo. Kung may deserving na masalanta ng kidlat, ikaw, itong walang utang na loob. Kahit ako ang nagkamali, hindi dapat gumamit ng ganitong vicious method. Hindi ba nahihiya kang panoorin ako na nagdurusa ng ganito? Kung successful ang plano mo, masaya ka, kaya masaya ako ngayon. Mahal, ang sakit mo ay nagsisimula lang. Dahan-dahan mong tangkilikin ang paghihirap na para sa'yo. Dahil nagkita na ang tunay na mukha natin, sige, hindi na ako magpapanggap. Sasabihin ko sa'yo, hindi ganun kadaling alisin ako. Dahan-dahan nating pag-usapan ng lahat, hindi makakatakas ikaw o ang bastardo. Gaano kakatapang isang lalaking phoenix para manakot sa akin? Ang tiyan ko, ang sakit ng tiyan ko. Chusheng, Anak ko, bakit napakaraming dugo? Ay nako, ang embryo sa tiyan niya ay hindi na maayos ang pag-unlad. Ngayon dahil sa pagkabunggo, may masamang mangyayari. Dalhin siya agad at gawin na ang abortion surgery. Assistant Jiang, tara na.
Huwag kang umalis. Babae, ang anak ko ay dumudugo at malapit na manganak nang wala sa panahon. Bakit umaalis ka imbes na mag-alaga sa kanya? Ang bata sa tiyan niya ay hindi akin. Ano ang kinalaman ko? Jiang Mengyan, napakasama mo. Kahit hindi sa'yo ang bata, bilang asawa ni Chusheng, dapat mong panagutan ang pag-aalaga sa kanya. Song Tingting, akala ko binigyan kita ng respeto. Ikaw na babae, anong masamang karma ang ginawa ng aming pamilya para mapangasawa ang katulad mo? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para sa mga magulang mong hindi nagpalaki sa'yo ng maayos. Matandang ginang, kung mangahas kang hawakan ng isang buhok sa ulo ng binibini, hindi ko masisigurong makakaalis ka rito nang nakatayo sa iyong sariling mga paa. Magaling ba ang magkaroon ng pera? Ganito ang pagtingin ng mababa sa iyong biyenan. Mag-ingat ka, baka iwan ka ng anak ko sa hinaharap. Magaling ang magkaroon ng pera. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya ko ay hindi kailanman naging mahirap mula pa noong panahon ng aking lolo sa tuhod. Jiang Mengyan, tumigil ka sa pangapi ng mga tao dito. Wala ka kung wala ang pamilyang iyon. Pero meron ako nito. Titingnan ko kung gaano ka kaayabang. Kapag tinalikuran ka ng lahat, maaari mong dalhin ang iyong mabahong pera sa libingan. Song Tingting, mas mabuti pang alagaan mo ang iyong sarili. Kung wala ako, ang iyong sugar daddy na nagpopondo sa iyo, mahaba at mahirap na buhay ang haharapin mo. Ikaw, Song Tingting, binigyan kita ng mga pagkakataon. Binigyan kita ng maraming pagkakataon sa aking nakaraang buhay at sa kasalukuyang ito. Pero hindi mo kailanman pinahalagahan ang alinman sa mga ito. tumigil ka sa pagpapanggap na mabait. Kung talagang gusto mong maging mabait sa akin, dapat ibinigay mo sa akin ang lahat ng iyong pera. Hindi ang bigyan ako ng kaunting sentimo at asahan na magpapasalamat ako sa iyo. Tama ang aking ama, ang pagbibigay ng isang dakok na bigas ay nakakakuha ng pasasalamat. Ang pagbibigay ng isang bushel ay nagdudulot ng pagdaramdam. Para sa isang taong walang utang na loob tulad mo, ang pagiging mabait sa iyo ay pagpapalayaw. Magpatuloy ka sa pagpapanggap. Sige, bibigyan lang kita ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, isauli mo ang lahat ng bag, damit, alahas, sapatos na kinuha mo at ang perang inutang mo sa akin. Kung hindi, papapanatilihin kitang manatili sa bilangguan sa buong buhay. 3 araw lang ang ibibigay ko sa'yo. Sa loob ng 3 araw, ibalik mo lahat ng bag, damit, alahas, sapatos na kinuha mo at ang perang inutang mo sa akin. Kung hindi, ipapakulong kita habang buhay. Nagsasabi ka ng kalokohan. Kailan ko ninakaw ang mga gamit mo? Pwede bang tumigil na kayong mag-away? Ang sakit talaga ng tiyan ko. Muntik ko nang makalimutan ang tungkol sa'yo. Bukas, ipapadala sa'yo ang kasunduan sa diborsyo para umalis ka sa bahay ng walang dala. Ano, umalis sa bahay ng walang dala? Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Ako ay... Pwede kang tumangging pumirma at pwede kang tumangging ibalik ang mga gamit. Pero kailangan mong maging matapang para harapin ang legal team ng Jiang Group. Tingnan natin kung kaya nilang ipakulong ka habang buhay. Assistant Jiang, umalis na tayo. Opo, binibini. Jiang Mengyan, yang babaeng yan. Ay naku, nawala ng malay ang pasyente sa sakit. Bilisan nyo, paraan po kayo. Anak ko. Anak ko. Kuya Chusheng, nagising ka rin. Anak, gumagaling ka na ba? May masakit pa ba sa'yo? Masakit ang buong katawan ko. Kasalanan lahat yan ng babaeng yan na si Jiang Mengyan. Hindi siya palalampasin. Kasalanan lahat ng babaeng iyon na si Jiang Mengyan. Hindi siya palalampasin ni Mama. Oo, Chusheng, wala naman tayong mawawala. Kahit gaano kayabang ang pamilya Jiang, hindi nila tayo mapipigilang sirain ang sarili natin. Sino kayo? Kami ang legal team ng Jiang Group. Mr. Chu, ito ang kasunduan sa diborsyo na ipinagkatiwala ni Miss Jiang Mengyan para ihatid. Miss Song, ito ang reklamo laban sa iyo para sa pagnanakaw at ilegal na pagbebenta ng ari-arian. Milyon-milyon lang yan. Wala yan kay Jiang Mengyan. Para sa ganito kaliit na halaga, bakit niya ako isasakdal? Hindi ko aaminin yan. Kahit mamatay ako, hindi ko yan aaminin. Sobrang sinaktan ako ni Jiang Mengyan. Gusto pa niyang umalis ako sa bahay ng walang dala. Panaginip lang yan. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako magdi-divorce. Sa tingin ko, hindi ninyo nauunawaan ang sitwasyon. Hindi kami narito para makipag-ayos. Narito kami para magbigay ng abiso. Ano ang ibig mong sabihin? Maliwanag na nakasulat sa puti at itim. Nagsimula na ang prosesong legal. Maaari kayong tumangging pumirma. Ngunit ang naghihintay sa inyo ay habambuhay na pagkabilanggo. Kayo,
Sa 2 araw ang pagdinig sa korte, pag-isipan ninyong mabuti. Kayo, Sinusubukan tayong patayin ng babaeng ito na si Jiang Mengyan. Kung si Jiang Mengyan ay walang awa, huwag niyang sisihin ang pagiging hindi makatarungan natin. Anak, may paraan ka ba para mapabago ang isip niya? mahal, wag mo na kaming ipagpaliban, sabihin mo na agad. Babae siya. Kung mabuntis siya, makakatakas pa ba siya? Pero galit na galit sa iyo ngayon si Jiang Mengyan. Paano siya magiging handang makipagtalik sa iyo? Sino ang nagsabing kailangan niyang maging handa? Humanap ka ng ilang matitigas na siga. Ngayong gabi, uuwi ako para ganap na isagawa ang aking mga karapatan bilang asawa. Bantayan ng mabuti dito, huwag mong papasukin kahit isang langaw. Opo, Ginoong Chu. Kapag nagbuntis ka na ng anak ko, mapupunta rin sa akin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Jiang. Chusheng, paano ka nakapasok? Ikaw? Kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo para pumasok sa sarili kong bahay? Pinapalampas kita noon. Kung hindi, sa tingin mo ba makakalapit ang isang babaeng tulad mo sa isang lalaking tulad ko? Tia Liu, tao Tia Liu. Tumigil ka sa pagsisigaw. Hindi basta-basta magigising ang mga alila mo. Ikaw? Chusheng, binabalaan kita. Kung hindi ka aalis ngayon, papatayin kita. Patay na ang tatay mo. Wala ka nang magiging sandigan. Kapag nagbuntis ka na ng anak ko, kahit bigyan kita ng kutsilyo, hindi mo ako kayang saksakin. Chusheng, huwag mong kalimutan na may matalik akong kaibigan. Si Song Tingting ba ang ibig mong sabihin? Su Qingqing ang pangalan niya. Su Qingqing? Yun ba yung babaeng may sira sa ulo na palaging nagpapasuntok sa akin hanggang maospital? Hindi lang siya napakalakas sa labanan, mayroon pa siyang medical certificate na nagpapatunay na may mental illness siya. Noong huli, nakalimutan mong bigyan ako ng chopsticks, pinatungan kanya ng ngipin sa harap. Kapag nalaman niyang hinawakan mo ako, hindi kanya palalampasin. Sino ba ang gusto mong takutin? Huwag mong isiping hindi ko alam, matagal mo na siyang iniwan para pakasalan ako. Nung araw ng kasal natin, galit na galit ka pang pinaalis siya sa bansa. Ikaw? Buti na lang at nabaliw ka sa pag-ibig at maaga mo siyang pinalayas. Kung hindi, kung nandito pa yung babaeng may sira sa ulo, hindi ako maglalakas loob na gawin ito sa'yo. Ikaw? Chusheng, huwag mo akong bigyan ng pagkakataon. Kapag ginawa mo, pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. Noon, nagpabaya ako at hindi ako nagbantay sa labas ng operating room. Ngayon, wala na akong ibibigay na pagkakataon para lumaban ka. Chusheng, lumabas ka, Chusheng. Lumabas ka. Qingqing, tulungan mo ako. Hindi. Tigilan mo na ang paglaban. Nasa ibang bansa siya, 3 oras bago siya makabalik. Sa oras na yon, tapos na ako. Qingqing. Yan, bakit namamaga ang mukha mo? Binugbog ka ba ng hayop na Chusheng? Qingqing. Hayop! Gaano na kayo katagal nakasal at naglakas loob siyang bugbugin si Yanyan? Babaliin ko siya ngayon. Wisit, akala ko nag-abroad na ang baliw na babae na ito. Bakit siya bumalik? Huwag ko siyang hayaang mahanap ako. Kung hindi, patay ako. Nahanap kita. Chusheng, hindi ba sinabi ko sa'yo? Kung maglakas loob kang bugbugin si Yanyan, kukunin ko ang buhay mo. Ha, hindi. Nagkakamali ka. Hindi ko siya binugbog. Gusto ko lang tuparin ang mga tungkulin ko bilang asawa sa kanya. Mahal, mabilis na ipaliwanag sa pinakamatalik mong kaibigan na hindi kita binugbog.
Chingking, hindi nga niya ako binugbog. Mahal, alam kong mahal mo pa rin ako. Pinilit lang niya ako at inapi ako. Ano? Hayop, dahil hindi mo makontrol ang iyong ibabang katawan, mas mabuti pang wala ka nito. Tuloy ka. Kayong dalawa, itapon nyo siya. Kayong dalawa, linisin nyo ito. Opo. Yan, dadalhin na kita sa ospital. Chingking, hindi mo ba alam, doktor ako. Kaya ko itong mga simpleng sugat. Pero sa mukha mo ito, masama akong magkapeklat. Kunin mo ang gamot, ako na ang maglalagay. Sige. Nasa drawer? Chingking, akala ko nag-abroad ka na. Bakit bigla kang pumunta sa bahay ko? Kasinungalingan ang pag-abroad. Sa totoo lang, 3 taon na kitang pinoprotektahan ng palihim. Sabi nila, may tinatawag na 7-year itch. Akala ko pagkatapos ng 7 taon, kung maayos pa rin ang trato sa'yo ng gagong si Chusheng, saka ako magpapagamot sa abroad. Chingking, pero sino ba naman ang mag-aakalang hindi man lang umabot ng 3 taon ang pagpapanggap ng gago? Yan, nasaktan ba kita? Pasensya na, Chingking. Kasalanan ko lahat, nag-alala ka pa. Okay lang yan. Ngayon, nandito na ako. Hindi ko nahahayaang saktan ka ni Chusheng kahit isang buhok. Kuya Chusheng, Anak! anong nangyari sa'yo? Nabigo ba ang plano? Anak! Ikaw, bakit ang daming dugo dito? Jiang Mengyan, hindi kita palalampasin. Kapag ginamit ko na ang panghuling baraha ko, mas sasakit sa'yo ng 100 beses kaysa sa akin. Anak, balak mo bang puntahan siya ulit? Sa ngayon, siya lang ang makakatulong sa akin para makapagbawi. Chusheng, sino ba talaga ang pinag-uusapan mo? Mas malaki pa ba ang kapangyarihan niya kaysa sa pamilya Jiang? Walang kwenta ang pamilya Jiang. Ang ninong ko ay may suporta ng pamilya Su, ang numero 1 pamilya sa Hong Kong City. Sa paningin ng ninong ko, ang pamilya Jiang ay parang langgam na maaaring durugin sa anumang oras. Naku, Chusheng, kailan mo nakilala ang ganitong makapangyarihang tao? Ano pa ang hinihintay natin? Kontakin mo agad ang ninong mo para turuan ang babae na Jiang Mengyan. Anak? Pag-isipan mo ito. Noon, pinaghirapan mong talaga para iwan siya para sa babae, Jiang. Kung kontakin mo siya ulit ngayon, hindi mo na magiging normal ang buhay sa habang panahon. Jiang Mengyan ay pinutol na ang pagkalalaki ko. Hindi na ako mabubuhay bilang normal na lalaki. Nako, Akala ko ang Jiang Mengyan ay bata, maganda at mayaman, madaling kontrolin. Hindi ko alam na tumalon ako mula sa isang apoy patungo sa isang hukay ng mga ulupong. Dapat ako makabawi para dito. Hello? Ninong, ito ay Xiao Chu. May libreng oras ka ngayong gabi. Gusto ko puntahan ka? Xiao Chu, sinabi ng ninong mo noon, walang madaling bagay sa mundo. Sige, dahil balak mong bumalik, magpakita ng maganda. Sa huli, ikaw ang paborito ng ninong. Ninong, gusto mo ba ang cheese flavor or strawberry flavor nitong mga huli? Cheese, mas gusto ko ang mga natural nitong mga huli. Sige, Ninong, gusto ko rin humingi ng tulong mo para sa asawa ko Jiang Mengyan. Gusto ko siya maging bankrupt. Basta masaya ako sa'yo, lahat ay posible. Jiang Mengyan, hintayin mo lang. Dadaling kita sa impyerno kasama ko.
Tamang-tama, katatapos ko lang gawin at bumaba ka. Chingking, ikaw na ang kumain. Hindi ako kumakain ng almusal. Noon yun, habang nandito ako, kakain ka ng almusal. Bilisan mo, tikman mo ang ginawa ko. Sige. Ang bango. Hello, Assistant Jiang, ano ang problema ngayong maaga? Miss, masama ang nangyayari. Tinatarget ang kumpanya natin, naputol ang supply ng pondo. Baka tayo mabangkarote. Ano? Sige, naintindihan ko. Pupunta ako dyan. Ano ang nangyari ganyan? Chingking, may problema sa pondo ng kumpanya. Kailangan kong magpalit ng damit at pumunta ka agad. Maghintay ka sa bahay. Problema sa pondo? Yan, hintayin mo ako. Matutulungan kita. Maraming pera ang pamilya ko. Miss Jiang, Ano na ang sitwasyon? kagabi biglang nag-issue ng ban ang Yunding Technology sa ating kumpanya. Lahat ng developer at supplier ay sabay-sabay na tumakas kasama ang pera. Hinihingi ng mga customer ang bayad at naputol agad ang supply ng pondo ng kumpanya. Yunding Technology, iyon ba ang kumpanyang iniwan ng pamilyang Su mula sa Hong Kong City sa Haicheng, di ba? Bakit nila tayo tinatarget? Yunding Technology, iyon ba yung kumpanyang iniwan ng pamilyang Su mula sa Hong Kong City dito sa Haicheng? Bakit ba bigla na lang tayo tinatarget nila? Pinag-aaralan pa ang eksaktong sitwasyon. Malalaman din natin ang dahilan. Pero may ilang pasimuno sa kumpanya na laging nanggugulo at nagpapasiklab sa mga empleyado. Ilang matatandang shareholder din ang nag-iingay tungkol sa pag-withdraw ng kanilang shares. Tara tingnan natin. Miss Jiang, narito ka rin sa wakas. Muntik nang maglaho ang kumpanya. Pwede bang unahin mo munang gamutin bilang punong doktor ang malubhang sakit nito? Sa totoo lang, dapat noon pa pinamahala na natin ang kumpanya kay Mr. Chu. Kahit papaano, tunay siyang lalaking marunong makipag-network at mag-akit ng investment sa labas. Ikaw, bukod sa paggamot ng pasyente, ano pa ba ang kaya mong gawin? Tapos ka na ba? Assistant Jiang, ipahayag mo na agad na natanggal na siya sa lahat ng kanyang posisyon. Panagutin ng lubusan ayon sa kontrata dahil sa pagpapasiklab at paninira sa interes ng kumpanya. Opo, Miss Jiang. Jiang Mengyan, ang lakas ng loob mong tratuhin kami ng ganyan. Hindi mo to pwedeng gawin, Jiang Mengyan. Bitawan niyo ako. May iba pa bang may sasabihin? Miss Jiang, ang yabang naman. Ang kumpanya ay nasa bingit ng panganib at sa halip na lutasin ng krisis, nagpapanggap ka bilang presidente dito. Ikaw na maliit na babae, gaano na ba katagal ang kumpanya sa iyong mga kamay at ganyan mo na ito ginulo? Sa tingin ko, malas ka. Huwag kang magpakalayo. Si Ginang Jiang ay hindi naman nagkulang sa pagtatrabaho para sa kumpanya sa mga nakaraang taon kaysa kanino man dito. Anong karapatan mo para sabihin iyan tungkol sa kanya? Masyado nang malayo, simula pa lang ito. Hindi ko pa nasasabi ang mga mas malalang bagay. Jiang Mengyan, gusto kong i-withdraw ang aking shares. Gusto ko ring i-withdraw ang aking shares. Ngayong ang pamilya Jiang ay nasa krisis, kung magtutulungan tayo, baka may pag-asa pa. Kung magwi-withdraw kayo ng shares ngayon, itutulak ninyo ang pamilya Jiang sa pagkalugi. Ang mga gustong mag-withdraw ng shares, maaaring gawin ito ayon sa proseso. Ngunit hayaan mong linawin ko, kung magwi-withdraw kayo ng puhunan ngayon at kung ang pamilya Jiang ay makabangon balang araw, hindi na kayo papayagang tumapak muli sa pintuang ito. Ginang Jiang, sa totoo lang, kami ngayon ay nasa panig na ni Ginoong Chu. At si Ginoong Chu ay sinusuportahan ng Yunding Technology. Jiang Mengyan, kung alam mo ang nararapat, magbitiw ka ng kusa at ihandog ang posisyon. Kung hindi, huwag kang magalit kung bigla nating mawala ang buong paghihirap ng iyong ama. Ikaw, Ginang Jiang, hindi kami mga taong walang puso. Pagkatapos ng lahat, ang iyong ama at kami ay magkakapatid sa negosyo sa loob ng maraming taon. Basta't paglingkuran mo kami ng maayos ngayong gabi, baka hindi masyadong masama ang kahihinatnan ng Jiang Group. masyado nang malayo ang ginagawa ninyo. Eh ano kung kami nga, isang maliit na babae na walang nagtatanggol, anong magagawa mo? Saan ang galing ang dalawang matandang asong ito ang ingay ng tahol at inaapi ang aking yanyan?
Jiang Mengyan, baliw ka ba? Pinagmukha mo kaming dalawa sa harap ng buong kumpanya at nakatayo ka lang dyan. Wala ka bang masasabing patas? Pambihira naman, magkasabwat sila. Sinasabi ko sa inyo, hindi walang kakampisiyan yan. Kung may mga pipakayan yan, babatuhin ko sila sa tuwing makikita ko sila. Baliw ka, may sakit ka sa pag-iisip. Jiang Mengyan, nagdala ka ng baliw sa kumpanya pati na sa meeting room? Sa tingin ko, dapat tawagan natin ng mental hospital para sunduin siya. Uulitin mo ba? Ano? Nasaktan ba? Baliw siya tulad ng nanay mo? Mabuti. Kayong dalawa, kayo ang laging nakikipagsabwatan kay Chusheng. Dahil mga kaibigan kayo ng tatay ko, pinagbigyan ko kayo. Pero hindi kayo dapat nagsalita ng sobra. Totoo lang ang sinasabi ko. Assistant Jiang, tumawag ka ng pulis. I-report na may nagbebenta ng company secrets at sumisira sa interes ng kumpanya para makapagbakasyon sila sa kulungan. Huwag niyo kaming idamay. Alam ko ang lahat ng ginawa nyo mula nang mawala ang tatay ko. Hindi ko lang pinansin para sa kapakanan ng pamilya Jiang. Jiang Mengyan, mga tao na kami ni Mr. Chu ngayon, may lakas ka bang hawakan kami? Chusheng, nagtatago siya parang daga at kayo ang itinutulak niyang maging sakripisyo. Akala niyo ba talaga may pakialam siya sa inyo? Hindi available si Chusheng. Hindi available? Para kay Chusheng, mga piyesa lang kayo na pwedeng itapon anumang oras. Pwede kong tiisin na kamuhian niyo ako pero sino mang humawak sa mga tao ko magbabayad. Seguridad. Dalhin ninyo sila sa presinto. Opo, Miss Jiang. Jiang Mengyan. Jiang Mengyan, bitawan ninyo ako! Bitawan ninyo ako, Jiang Mengyan! Bitawan ninyo ako! Assistant Jiang, pakikipag-ugnayan sa legal team para sundan ito hanggang sa huli. Nauunawaan ko, Miss Jiang. Yan, ang galing-galing mo. Ipinagtatanggol niya ako. Miss Jiang, nakakagaan talaga ng loob kanina. Pero malamang hindi basta-basta palalampasin ito ni Chusheng. Dahil sa ipinataw na ban, lahat ng kasosyo ay umiiwas sa atin. Kung walang dagdag na puhunan, kailangang magdeklara ng bankruptcy ang pamilya Jiang bukas. Akala ko naman seryosong bagay. Kulang lang pala sa pera. Madali lang ito. Lahat meron ng pamilya ko, maliban sa pera. Magkano ang kailangan ninyo? 10 bilyon. Sabihin mo lang ang halaga at ako ko na. Chingking, hindi lang ito tungkol sa pera. May nasa likod ng Yunding Technology na determinado na ibagsak ang pamilya Jiang. Kahit gaano karami ang puhunan natin, lalaban sila ng mas malakas. Walang katapusan ito. Yunding Technology. Bakit pamilyar na pamilyar ang pangalang yun? Assistant Jiang, nalaman mo na ba kung sino ang nasa likod nito? Miss Jiang, kakakumpirma lang. Si Jiang Guotao mula sa pamilya Su sa Hong Kong City ang naglunsad ng buong scale na ban sa atin sa pamamagitan ng Yunding Technology. Siya ang ninong ni Chusheng. Napaka-misteryoso ng pamilya Su. Bilang tagapamahala sa Haicheng, mabagsik ang mga pamamaraan ni Jiang Guotao. Sa paggulo ni Chusheng, malamang ang pamilya Jiang ay... Jiang Guotao? Sandali lang. Hindi ba't yan ang ama ng sekretarya ng kuya ko? Jiang Guotao? Teka muna. Di ba yan ang tatay ng sekretarya ng kapatid ko? Chingking, ano ang ibig mong sabihin dyan? Posible bang ikaw ang misteryosong binibini mula sa pamilyang Su sa Hong Kong City? Oo. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito noon pa? Hindi ka naman nagtanong. Chingking, ilan pang sorpresa ang itinatago mo sa akin? Sinabi ko sa'yo, kapag kasama ako, walang makakapang-api sa'yo. Kahit na medyo hindi stable ang isip ko, hindi ako baliw. Hindi ako magbibigay ng mga pangakong walang basihan sa'yo. Ang galing naman. Kapag nandito ang binibini ng pamilyang Su, ang Yunding Technology at si Jiang Guotao ay wala. Miss Jiang, dapat ba tayong umatake agad at ipakita sa Yunding ang ating kakayahan? Hindi pa. Jiang Mengyan, nagustuhan mo ba ang regalong ipinadala ko sa'yo? Chusheng, nagtatago sa kanal na parang duwag. Lalaki ka ba talaga? Oo nga pala, halos nakalimutan ko, hindi ka na lalaki. Jiang Mengyan, sinasabi ko sa'yo, ang pagkalugi ng pamilya Jiang ay pampagana lang. Ang kahihiyang ibinigay mo sa akin, babayaran ko ng 100 beses. Gagawin kitang isang ganap na asong kalye na nakaluhod sa aking paanan at nagmamakaawa. Ikaw, titingnan natin. Sige, 8:00 ng gabi sa Revolving Restaurant sa pinakamataas na palapag ng Dihao Hotel. Panahon na para mag-areglo. Ano sa palagay mo? Sige, pupunta ako. Panahon na para tapusin natin ito ng tuluyan.
Bastos na yon, nangahas pa siyang mang-asar sa'yo? Naghahanap lang yan ng kamatayan. Papakiusapan ko ang kapatid kong kumilos na ngayon at durugin silang lahat sa isang iglap. Chingking, hindi pa. Dahil ipinakita na nila ang kanilang panghuling baraha, hindi na kailangang magmadali sa paggamit ng atin. Kaya hayaan lang natin siyang magpatuloy sa pagpapapel? Hindi, gusto kong makita kung ilan pang trick ang mayroon siya at ni Django Tao sa kanilang manggas. Sa pagkakataong ito, bubunutin ko silang lahat, wawasakin ng tuluyan. Gets ko na. Para sirain ng isang tao, hayaan mo muna siyang magwala. Yan kahit gaano kalaki ang gusto mong gawin, kasama mo ako hanggang dulo. Chingking, salamat. Walang anuman, pero bago natin siya makita, hindi ba dapat padalhan muna natin si Chusheng ng munting regalo? Halimbawa, hindi ba't ang yabang-yabang niya ay dahil kay Django Tao? Kaya't imbitahin din natin ang kanyang backer na magkape kasama natin. Bigyan mo ako ng mahusay na kabayo at tatawid ako sa matataas na bundok at burol. Saan galing ang asong gubat na ito? Naglakas loob na harangan ang daan ko? Gusto mo bang mamatay? Buksan mo ang mga mata mong aso at tingnan mo sino ako. Pamilyar ang boses na yan. Binibinisu, malaking karangalan ang iyong pagdating. May magagawa ba ako para sa'yo? May kailangan ako ng tulong mo. Kailangan mo ng tulong ko? Paano ko masasabing tulong iyon? Ang paglilingkod sa iyo ay biyaya na inipon ko sa 8 buhay. Mabuti. Yan. Sige. Binibini, ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba ako tutulungan? Binibigyan ko ng pagkakataong tulungan ako. Gumagabi na yan. Tara na. Tara. Nanay Tingting, sa palagay ninyo hindi pa ba dumarating si Jiang Mengyan? Naiiyak kaya siya nang mag-isa sa isang sulok ngayon, hawak-hawak ang bungkos ng walang kwentang papeles ng kumpanya? Siyempre naman, tiyak na gusot-gusot na ang makeup niya. Naiinis ako kapag naaalala ko lang ang dating mayabang niyang mukha. Anak, huwag kang magpatawad sa pagkakataong ito, siguraduhin mong magbabayad siya. Huwag kang mag-alala, Nay. Sobrang nasaktan niya ako. Hindi ko siya palalampasin ng basta-basta. Simula pa lang ito ngayong araw. Kuya Chusheng, nabawi mo na ang paghihiganti mo. Pero may utang pa rin ako kay Jiang Mengyan na 3 milyong piso. 3 milyon, wala iyan. Kuya Chusheng, alam kong hindi ako nagkamali ng pagkakatiwala sa'yo. Hindi ako kasing kuripot ni Jiang Mengyan. Kuya Chusheng, ang lakas talaga ng ninong mo. Malamang wala ng pagkakataon si Jiang Mengyan na makabangon sa pagkakataong ito. Kapag nabangkarote na siya, tingnan natin kung gaano pa siya kayabang. Ang pagbabangkarote ay pampagana pa lang. Pagdating niya, papaluhurin ko siya at papahirin ng dila ang alikabok sa sapatos ko unti-unti. Oo. Dapat din nating bugbugin siya para hindi na siya magkaanak pa. Hayaan mong matikman niya kung ano ang pakiramdam ng maging hindi buo. Tapos i-record natin at ipopost online. Gawin siyang lubusang kahiya-hiya, parang daga sa kalsada. Ikaw, paano ka nakarating dito? Siyempre, sumama ako kay Yan. Kung hindi, sino ang makakaalam kung apihin mo pa ang hayop na to habang wala ako? Chusheng, narito na ako. Chusheng, nandito ako. Nandito ka na, bakit may dala kang sako? Kapag may regalo, dapat may kapalit. Binigyan mo ako ng malaking regalo kaya gusto kong magbalik. Regalo? Jiang Mengyan, hindi ko akalain na magmamakaawa ka. Sayang, huli na para matakot ngayon. Sinasaktan mo ang anak ko ng ganito, hindi kita palalampasin ngayon. Tama. Paano mo ako balak pagdusahan? Pagdusahan ka? Masyadong madali yan. Dapat hubarin ka ng hubad. Saka bugbugin ng malakas ng ilang dosenang beses gamit ang latigong may tinik. Tapos kuhanan ang mga litrato ng kalunos-lunos mong itsura at i-post online para makita ng lahat.
Ang dating hindi maabot na binibining Jiang ng Haicheng. Ngayon ay gumagapang sa lupa parang aso. Baliw na babae, anong tinitingnan mo? Song Tingting, bukas na ang huling araw para bayaran ang 3 milyong piso na utang mo sa akin. Imbes na magsalita ng kung ano-ano dito, magmadali ka na at mag-ipon ng pera. Kung hindi mo mababayaran, ang tanging kalayaan na lang na matitira sa iyo ay sa loob ng bilang. Anong nagmamadali? 3 milyong piso. Hindi naman ganun kataas para pag-interesan. Jiang Mengyan, hindi pa ako nakakilala ng taong kasing kuripot mo. Tingnan mo ng mabuti, 3 milyong piso, walang kulang kahit piso. Huwag kang magpatuloy sa pagbanggit ng sinasabi mong kabutihan para bang malaking pabor ang ginawa mo sa akin. Pabor? Sige, sana hindi ka kailanman lumuhod at makiusap sa akin para sa isang pabor. Sino ang may pakialam sa marumi mong pera? Ngayong kasama ko na si Kuya Chusheng, hindi ka nakakatumbas ng isang utot sa paningin ko. Chusheng, Song Tingting, hindi ka nga makapili ng tamang taong sasandalan, bulag ka talaga. Jiang Mengyan, nagpapanggap ka pa rin. Nasa bingit ka na ng kamatayan at nakakapit ka pa rin sa walang kwentang pride mo? Sige. Mabuti. Sinasabi ko sa'yo, nagsisimula pa lang ang laro. Lumuhod ka ngayon at dilaan mo ang alikabok sa sapatos ko. Unti-unti. Oo, dilaan mo yon hanggang malinis. Anak, papilahin mo siyang dilaan yon. Pagkatapos, sampalin mo ang sarili mo ng 100 beses. Sampalin mo ang sarili mo habang sinasabing, putang ina ako, nagkamali ako. Chusheng, napapanood mo masyado ang mga drama sa palasyo. Nawala na sa isip mo. Luma na at baduy ang trick na to. Walang pagkamalikhain. At ikaw, baliw na babae. Pagkatapos ko sa kanya, ikaw naman ang susunod. Huwag mong isiping makakatakas ka. Hindi ka karapat-dapat na hawakan ang matalik kong kaibigan. Jiang Mengyan, huwag kang masyadong mayabang. Hintayin mong malaman mo kung sino ang ninong ko. Tingnan natin kung ganyan ka pa ring yabang. Kung ganoon, Chusheng, bakit hindi mo sabihin sa amin kung sino ang ninong mo at gaano siya kalakas? Makinig kang mabuti. Ang ninong ko ay si Jiang Guotao, ang General Manager ng Yunding Technology. Ang nasa likod ng Yunding Technology ay ang Su family ng Hong Kong City. Ang maliit na pamilya tulad ng mga Jiang ay wala sa kanya. Kayang-kaya niyang durugin kayo sa isang pitik ng kanyang daliri. Nakakalula naman. Chusheng, kung napakalakas nga ng ninong mo, bakit hindi mo siya pakiusapan na tulungan ka? Si Jiang Guotao, kilala ko siya. Narinig ko na iba ang kanyang sexual orientation. Ay nako, ibang sexual orientation? Chusheng, kailangan bang malaking halaga ang ibayad mo para maging ninong mo siya? Yan hindi ba't ang dating biyenan mo ang pinakamaarte sa muka? Bakit ngayon ay payag siyang gawin ng anak niya ang ganoong bagay? Tama na, wag na kayong magtutugtugan dito. Kayong dalawa ang nagtulak sa anak ko sa ganitong kalagayan. Tama, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang halaga. Sa anumang kaso, ang ninong ko ay mas makapangyarihan kaysa sa inyong iniisip. Mas mabuti pang lumuhod kayo ngayon at magmakaawa. Kung hindi, gagawin ko kayong pulubi. Hindi nyo nga makakain ng basura kapag namamalimos kayo sa kalye. Ang yabang, alam mo ba kung sino ako? Kung hindi ka baliw, ano ka? Tama, ang dahilan lang kung bakit ka ganyan kayabang ay dahil may pamilya kang nasasandalan. Kung wala ang pamilya Jiang, wala ka. Hindi mo nga ako kilala, nangahas ka pang banggitin ang pangalan ni Jiang Guotao. Sino ka ba para tawagin mo sa pangalan ng ninong ko? Tama, si Ji Jiang ang presidente ng Yunding Technology. Sinusuportahan siya ng pamilya Su ng Hong Kong City. Mga maliliit na pamilya tulad ng sa inyo, hindi karapat-dapat maghakot ng sapatos niya. May mga taong hindi marunong tumigil. Hintayin mong dumating si Ji Jiang, tingnan natin kung matigas ka pa. Yan, para bang mga palaboy ang tingin mo sa kanila? Kayong Chusheng, kung napakalakas ng ninong mo, bakit hindi mo siya ipatawag ngayon para suportahan ka? Sige, kung humihingi ka ng kamatayan, huwag kang sisihin sa magiging kalalabasan. Ninong... Kakaiba, bakit hindi ako makatawag sa telepono ng ninong ko? Baka abala siya. Siguro nga, susubukan ko ulit mamaya. Chusheng, bakit ang nerbiyoso mo? Baka naman siya lang ang sandigan mo. Eh ano naman kung siya nga, ang ninong ko lang, sapat na para patayin ka. Tama, ang ninong ni Kuya Chusheng ay makapangyarihan, kaya niyang umabot sa pinakamataas. Jiang Mengyan, akala mo ba dalaga ka pa rin ng pamilyang Jiang tulad ng dati? Ngayon wala ka nang pinagkaiba sa isang pusang gala. Chingking, oras na para ibigay sa kanila ang malaking regalo natin. Sige.
Dahil siya ang tingin mong tagapagligtas, ang sandigan mo, ang huling baraha mo. Bakit hindi mo buksan ang sako ngayon at tingnan mo mismo kung gaano talaga kalakas ang huling baraha mo? Anong ibig mong sabihin? Ano ang nasa loob ng sako? Buksan mo at tingnan mo. Kuya Chusheng, baka may na naman silang balak. Anong problema? Kanina ang yabang-yabang mo. Bakit ngayon ayaw mong buksan ang sako? Isang hamak na sako lang yan. Bubuksan ko. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Tama! Ninong. Ninong, Ninong, ikaw, bakit ka nasa sako? Jiang Mengyan, babae ka. Paano mo nagawang tratuhin ng ganyan ang ninong ko? Ayaw mo na bang mabuhay? Chusheng, nagiging matapang ka na? Subukan mong sumigaw ulit kay Yan ng ganyan. Sige, subukan mo. Ninong, naglakas loob silang gawin ito sa'yo. Tawagan mo na agad ang mga tao para arestuhin sila, itapon sila sa dagat para pakainin ang mga isda. Tama, Ginoong Zhang. Maliwanag na hindi nila iginagalang kayo sa ginagawa nila. Nangahas kayong hawakan si Ginoong Jiang. Naghahanap kayo ng kamatayan. Kayong dalawa ang naghahanap ng kamatayan. Mga taong nangaapi gamit ang kapangyarihan. Paano kayo naglakas loob na magmalaki sa harap namin? Tumahimik ka? Narinig mo ba? Sinabi ng ninong ko na tumahimik ka. Ako ang nagsasabi sa'yo, tumahimik ka. Ninong, Mga tanga, alam nyo ba kung sino ang ininsulto ninyo? Isang taong may sakit sa pag-iisip lang at isang babaeng malapit ng mabangkarote. Gago, hindi nyo nga alam kung sino ang ininsulto nyo, tapos nagmalaki pa kayo rito? Papatayin mo ako. Ninong, presidente kayo ng Yunding at sinusuportahan ng pamilyang Su ng Hong Kong City. Bakit kayo natatakot sa kanila? Alam mong sinusuportahan ako ng pamilyang Su. Pero nangahas ka pa ring insultuhin si Binibining Su at ang matalik niyang kaibigan. Ano? Ginoong Jiang, mali yata kayo. Siya ay isang sira-ulo lang may sakit sa pag-iisip. Paano siya maging binibini ng pamilyang Su? Tama, kasinungalingan. Dapat kasinungalingan. Paano ang marangal na binibini ng pamilyang Su ay sumusunod kay Jiang Mengyan parang isang alila? Gusto kong maging alalay ng aking matalik na kaibigan habang buhay. Wala kayong pakialam, mga tangang bulag. Tigilan ang pagsasalita ng kalokohan. Jiang Guotao, tama ba ako? Oo, tama si Binibini Su. Inapi nila ang aking matalik na kaibigan. Ano sa palagay mo ang dapat kong gawin para turuan sila ng leksyon? Sa tingin ko, ang mga bulag na kontrabidang ito ay dapat hilahin palabas, putulin sa piraso at ipakain sa mga aso. Pagkatapos, hukayin ang kanilang mga ninunong libingan at itapon sa dagat. Ninong, paano mo nagawa ito? Ako ay iyong... Ninong, sino ang ninong mo? Kilala ba kita? Huwag kang magpaligid-ligid na nag-aangkin na kilala ang bawat taong makilala mo ng walang dahilan buong araw. Binibini Su, ano ang palagay mo sa aking mongkahe? Yan, matagal ko nang tiniis sila. Pwede ba nating turuan sila ng leksyon ngayon? Chingking, huwag magmadali. Sila ay isang grupo lang ng mga payaso. Hindi sulit na madumihan ang iyong mga kamay sa kanila. Bago pumunta rito, hiniling ko na kay Assistant Jiang na tumawag ng pulis. Ang iba ay hahawakan ng batas. Wala kaming nilabag na batas. Ano ang silbi ng pagtawag ng pulis? Anong pagkakataon? Nang hingin ko kay Assistant Jiang na imbestigahan ka kanina, natuklasan namin ang ilang pambihirang balita. Nang ipaimbestiga kita kay Assistant Jiang kanina, may nakalap kaming napakabigat na balita. Maraming taon na ang nakalipas. Para lang makaalis sa kahabag-habag na baryo ninyo sa bundok, ninakawan mo ng pagkakataon ng iba para makapagkolehiyo. Para matakpan ang bakas mo, ikaw mismo ang pumatay sa binatang dapat sana'y makakapag-aral at inilibing mo sa likod ng inyong nayon. Hindi ko na kailangang turuan ka na krimen ang pagpatay, di ba? Paano nangyari yon? Hindi ako pumatay. Hindi ako pumatay ng kahit sino. Pinasa na ng aking legal team ang ebidensya at nakipag-ugnayan na sa pamilya ng biktima. Kung ito'y gawa-gawa lang o hindi, ang pulisya at hukom ang magsasabi sa'yo. Mga lumang bagay na yan. Ano pa ang saysay ng pag-uusapan yan ngayon? Ikaw na babae, sinira mo na ang buhay ng anak ko. Ano pa ang gusto mo? Huwag kang mag-alala. Kasabwat man o hindi, pareho ang parusa. Malapit ka nang sumunod sa anak mo. Hindi. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi ako pwedeng mamatay. Anak, tumakbo ka. Sino si Chusheng? Sino si... Pulis sila yon. Huwag kayong gagalaw. Walang sino mang pwedeng gumalaw. Jiang Mengyan, hindi ka mamamatay ng maayos. Babalikan kita kahit multo na ako. Kawawa naman, wag po ang sisina sa babaeng ito lahat. Miss Jiang, salamat sa kooperasyon ninyo. Dadalhin namin ang mga suspek para sa mas detalyadong investigasyon. Baka kailangan naming humingi ng tulong ninyo para sa pahayag mamaya.
Tungkulin namin yon. Salamat sa inyong pagsisikap. Bitawan niyo ako? Ate Yan, alam kong nagkamali ako. Alam ko talagang mali ako. Kasalanan lahat yan ng gago si Chusheng at ng nanay niya. Sila ang pumilit sa akin. Nadaya rin ako nila. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Tulad ng dati, mga matalik na magkaibigan pa rin tayo, okay? Babalik tayo sa dati? Oo, bumalik tayo sa dati? Hindi kita sinisisi sa pagiging walang awa mo sa akin nitong mga nakaraang araw. Pwede pa rin tayong maging mabuting magkaibigan. Tama na, oras na para bumalik ka sa dati mong kinaroroonan. Assistant Jiang, ipahayag mo na maglalabas ang Jiang Group ng industry-wide ban kay Song Tingting. Gusto kong tuluyan siyang mawala. Hindi! Mula sa social circles ng Haicheng at maging sa buong bansa. Jiang Mengyan, paano ka naging ganito kabagsik? Paano mo ako matrato ng ganito? Gusto ko lang mamuhay ng maayos. Anong mali doon? Mabuti ang trato ko sa'yo pero ikaw ang may gusto na mamatay ako. Kung ang katapatan ay hindi mapapalitan ng katapatan, igagrant ko na lang ang gusto mo. Titigil na akong magbigay ng limos sa'yo at hahayaan kong bumalik ang lahat sa dati. Song Tingting, dyan ka na lang magpakahirap sa gulo ng buhay mo. Dito talaga nababagay ang Song Tingting na kilala ko. Jinking, umalis na tayo. Sige! Jiang Mengyan, swerte ka lang sa pamilyang pinanganakan mo. Humarap ka sa akin ng ganito, isisira kita kahit mamatay ako. Yan, congratulations. Sa wakas nakalaya ka na sa mga lintik na yon. Mabuhay. Oo nga pala, Chingking, ikaw naman ang anak na babae ng pamilyang Su mula sa Hong Kong City. Bakit ka tumigil dito sa Haicheng? Dahil sa'yo. Dahil sa akin? Kung nasaan ka, nandoon din ako. Kung nandito ka, nandito rin ang mga magulang ko at ang kuya ko. Kuya, may kuya ka? Bakit hindi mo siya nabanggit kailanman? Ang kuya ko ay isang tunay na manyakis. Ayokong matakot ka. Kaya hindi ko kayo pinagkita at hindi ko siya nabanggit sa'yo. Manyakis, ang kuya ko naman ay may sakit. Hindi niya kayang hawakan ang kamay ng babae. Magkakaroon siya ng nakamamatay na allergic reaction kapag ginawa niya. Talaga, meron bang ganong sakit? Sabi-sabi ng mga tao, baka daw kasi sobrang brutal at walang awa siya nung nagtatag siya ng karera sa Hong Kong City, kaya maraming naging biktima. Kaya pinarusahan siya ng Diyos. Parang narinig ko na yan dati. Sabi nila, nung nalulugmok ang pamilya Su, kung hindi dahil sa walang awang pamamaraan ng panganay na binata, hindi magkakaroon ng yaman at katayuan ang pamilya Su ngayon. Nako! Bakit nandito ang kuya ko? Yan, huwag kang kikilos, nandito ang kuya ko. Nandito ang kuya mo, bakit ka ganyang kabahala? Hindi mo naiintindihan. Galit na galit ang kuya ko kapag pumupunta ako sa mga bar. Kapag nalaman niya, babaliin niya ang mga binti ko. Bakit siya pupunta rito? Hindi, kailangan kong magtago. Yan, hintayin mo ako rito, babalik ako agad ha. Sandali lang. Gwapo, gusto mo bang uminom kasama ko? Master Han, anong problema? Wala. Tara na. Ganda, pwedeng magkaibigan? Umalis ka na? Sige, isa na namang sili na ayaw magbigay ng muka. Teka, Anong problema? Ganda? May kailangan ka ba ng tulong? kapag nakita kita ulit, hindi lang baso ng alak ang aabutin mo, mas malala pa. Sili, mamaya magmamakaawa ka sa akin. Sayang naman ang magandang baso ng alak na ito. Ganda, handa na ang cocktail mong Marilyn. Salamat. Kakaiba. Anong nangyayari? Bakit umiinit ng ganyan ang katawan ko?
May gamot din pala sa baso ng alak na ito. Ang lamig. Ang sarap ng pakiramdam. Hinawakan niya ako pero wala akong naging allergic reaction. Pogi, gusto mo bang matulog sa akin? Kapag hinawakan mo ako ulit, mawawala ang kamay mo. Huwag mo na subukan, wala akong feelings para sa'yo. Nagkukunwari ka lang, malakas talaga ang feelings mo. Ikaw ang may gusto. Sa wakas wala na sila, matagal na akong nawala. Nag-aalala siguro ang Yanyan. Dapat mabilis kong hanapin siya. Nasaan ang Yanyan? Saan napunta ang best friend ko? Ginoong Han, ito ba ang sinasabi mo? Kagabi, hindi lang humipo kundi nakipagtalik ka pa sa isang babae? Pero hindi ako namatay at wala akong naging allergic reaction. Bakit kaya? Ginoong Han, binabati kita. Nakita mo na ang inyong kapalaran. Kapalaran? Oo. Ang katotohanang mahipo mo siya ng walang pagtanggi ay nangangahulugang magkatugma ang inyong katawan at aura. Iminumungkahi ko na magkaroon kayo ng mahabang relasyon. Ginoong Han, imbestigahan ko na agad ang babaeng iyon at magbibigay ako ng sagot sa loob ng 3 oras. Ginoo, nakakita po ba kayo ng isang dalagita, 25 taong gulang? Ganito kataas, napakaganda. Wala. Ang bastos naman ng lalaking ito. Yanyan, nasaan ka na? Kayo ang may kasalanan, mga masasamang tao. Kung may mangyari kay Yanyan, papatayin ko kayo. Chinking. Tulong. Yanyan! Muntik na akong mamatay sa takot. Saan ka ba kagabi? Bakit ka biglang nawala? Ako. Ayos lang ako. Pasensya na, Chinking, dahil pinahirapan at pinag-alala kita. Muntik na akong mamatay sa takot. Sige. Yanyan, kasalanan ko lahat ito. Kung hindi ako natakot ng husto ng kuya ko kahapon, hindi sana ako umalis at nagbigay ng pagkakataon sa 2 yon. Chinking, wag mong isipin yon. Siguro talagang mangyayari ang insidenteng yon, di ba? Okay lang, nagbantay ka sa akin buong gabi. Hindi ka pa kumain, di ba? Gutom ka na ba? Medyo. May alam akong napakasarap na restaurant. Samahan kita kumain ng masarap? Tara na. Namatay na ako sa gutom. Tara. Busog ka na? Ako na ang magbabayad. Sige, bilisan mo na, mukhang kaya ko pa ng isang tieg. Ikaw talaga. Sino yan? Binibini, ako po ito. Ako si Django Tao. Sabihin mo na. Kalmahan mo, Binibini. May nakakagulat akong balita na dapat kong sabihin sa'yo.
bababa na ako. Huwag. Binibini, ngayon ko lang nalaman na may misteryosong grupo na lihim na nagsisiyasat kay Miss Jiang. Agresibo sila at may malalim na koneksyon. Nagkataon lang na nakasalubong ko sila, kaya agad-agad ko sinabi sa'yo. Ano? Sino ang bulag na hangal na nangahas na imbestigahan ang pinakamatalik kong kaibigan? Sige, gets ko. Magaling ang ginawa mo ngayon. Ituring mo itong pagbabayad sa mga kasalanan mo. Ako ito. Makinig kayo, imbestigahan agad kung sino ang nag-iimbestiga sa pinakamatalik kong kaibigan. Sino ang bulag na hangal na nangahas na lihim na imbestigahan ng yanyang ko? Kapag nahuli ko sila, puputol-putulin ko sila at ipapakain sa mga aso. Chinking, ano yung nangyari? Wala lang yan. Mga walang hiya lang na mga hampas lupa na naglalaro ng maliliit na trick. Pero huwag kang mag-alala, andito ako, walang makakapang-api sa iyo. Chinking, lagi mo akong pinoprotektahan ng ganito. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Kung hindi kita ipagtatanggol, sino pa ang ipagtatanggol ko? Umalis muna tayo. Kailangan kong mag-ayos para malaman kung sino ang nasa likod ng mga trick na ito. Tara na. Master Han, may naging sagabal kami sa investigasyon. Inilunsad ng kapatid mong babae ang mga lihim na guwardiya ng pamilya Su at hinarangan ang aming network ng intelihensya. Natigil ang pag-unlad. Aabutin ng hindi bababa sa 1 oras para makalusot. Hindi na kailangang mag-imbestiga pa. Master Han, ito. Bakit? Alam ko na kung sino ang babaeng yon. Master Han, paano mo nalaman? Wala pa tayong nakukuhang litrato niya. Alam ko kung bakit alam ni Master Han. Bakit? Isipin mo, sino pa ba ang makakapagpapanik sa ating binibini para protektahan ang isang tao? Maliban sa kanyang matalik na kaibigan, si Miss Jiang Mengyan. Tama, bakit hindi ko naisip yon? Maliban kay Miss Jiang Mengyan, wala nang iba sa paligid ng ating binibini ang makakapagpapanik sa kanya para lumaban ng ganito. Sa wakas, naisip din. Napakatalino ni Master Han, ang tanga-tanga ko. Ngayong alam na natin bakit nakatayo lang kayo dyan. Huwag kayong mag-alala, Master Han. Sisiguraduhin ko agad kung nasaan ngayon si Miss Jiang. Magbibigay ako ng update sa loob ng 5 minuto. Kawili-wili. Tingnan mo itong bulldog. Napakakatawa. Yan, tingnan mo yung bisita. Ang ekspresyon niya ay napakakatawa. Chinking, dahan-dahan lang sa pagkain. Huwag kang magtawa ng sobrang lakas at baka mabasag ang face mask mo. Hindi na ako kakain, hindi na. Ay nako, kapatid ko. Siguro nakita niya ako kagabi. Ngayon, nandito siya para mag-settle ng score. Anong gagawin ko? Kailangan kong magtago. Saan magtago? Saan ako pwede magtago? Chinking, anong nangyari sa'yo? Yan. Kahit sino ang maghanap sa akin, sabihin mo na hindi mo ako nakita at hindi mo alam kung nasaan ako. Sige, magtago kang maayos at huwag kang maingay. Ikaw, paano mo nahanap ang lugar? Bakit hindi mo ako papasok? Wala akong sasabihin sa'yo. Sandali lang. Kailangan kong panagutan ang nangyari kagabi. Panagutan? Hindi na kailangan. Isang one-night stand lang yon. Mga adulto tayo, walang pananagutan. Pero importante sa akin. Sinabi ko, walang pananagutan. Ipipilit kong panagutan, hindi lang sa iyo, pati sa sarili ko. Gusto kong maging legal na tao mo. Ang boses, bakit parang boses ng kuya ko? Hindi pwede. Paano naman yung kuya ko, yung yaman ng underworld, magsasabi ng gusto maging legal? Hindi siya. Siguro may kapareho lang ng boses. Totoo? Sir, ganun ba tayo ka-close? Isang gabi lang ng kalokohan yon. Dahil nga hindi tayo close, kailangan nating magkilala. Hindi ba ganun ang palagay mo, Miss Jiang? Sa tingin ko maganda ang katawan mo, bagay ka maging gigolo. Sige. Bigyan mo ako ng contact information mo. Pumayag ka talaga? Walang mawawala. Subukan natin. Sige.
Magkasundo tayo, walang pakikialaman sa buhay ng isa't isa mula ngayon, pero dapat available ka kapag tumawag ako. Deal. Bigyan mo ako ng contact info mo. Sige, pwede ka nang umalis. Ganyan sana yung lalaki. Umalis na. Umalis lang siya ng ganun, hindi ko man lang nakita ng maayos ang mukha niya. Oo nga pala, paano kayo nagkakilala? Nakita kami kagabi sa isang bar. Sa isang bar? Ang mga lalaking nakikilala sa bar, hindi maganda. Yan, ang tanga-tanga mo. Tiyak na maganda lang ang tingin niya sa'yo at gusto ka lang paglaruan. Marami na akong nakikitang lalaking katulad niya. Burahin mo na ang contact info niya. Chingking, huwag kang magalit, buburahin ko na ngayon. Tingnan mo. Ganun naman. Ganun talaga dapat. Dapat nating tandaan ang aral mula sa gagong si Chu. Hindi na tayo dapat magbigay ng pagkakataon sa kahit na sinong lalaking Phoenix. Tama-tama ka talaga. Hindi na tayo dapat tumulong sa mga mahihirap. Palitan na ang luma, tanggapin ang bago. Sige na, isasama kita ng ate mo sa isang kagubatan ng mga lalaki. Kagubatan? Oh, garantisadong gwapo ang bawat isa, may magandang pangangatawan at matamis magsalita. Mas magaganda pa kaysa sa gigulong nag-alok ng sarili. Eksakto. E di mag-ayos tayo. Tara na, tara na. Assistant Lee, Master Han, binura niya ako. iimbestigahan ko agad. Hello? Binura mo ako. Ayaw ng best friend kong makipag-usap ako sa mga kahina-hinalang tao. Yun na yun, huwag mo na akong kontakin ulit. So Chingking, lumakas ka talaga ng loob. Bini-bini, pinapauwi ka ni Master Han. Hindi ako uuwi, sabihin mo sa kanya patay na ako. Sabi ni Master Han, kung hindi ka makikipag-ayos, kailangan naming pilitin kang pauwi. Bukod pa, naghanda si Master Han ng mga psychological assessment test para sa iyo. Kailangan mong makakuha ng 80 puntos o higit pa para payagan kang malayang gumalaw. Mga psychological test? 80 puntos? Ginagawa niya para mamatay ako. Hindi ako pupunta. Hulihin siya! Ayaw ko! Hindi ako pupunta. Yan, tulungan mo ako. Ayaw akong mag-test. Ano ang ginagawa ninyo? Pakawalan si Chingking. Huwag kayong mag-alala, Miss Jiang. Nag-aalala lang si Master Han sa mental health ng binibini. Isinasagawa niya ang kinakailangang counseling at assessment. Kapag nakamit niya ang standards, payagan ang binibini na bumalik. Ikaw? Dalhin siya. Hindi, yan. Ayokong mag-test. Ayoko. Assistant Jiang, ihanda ang mga regalo. Pupunta ako sa bahay ng Su family. Kumusta po, Ginoo at Ginang? Ako po si Jiang Mingyan, kaibigan ni Chingking. Pasensya na po sa abala ngayong araw. Walang abala. Madalas ka nga banggitin ni Chingching sa amin. Totoo nga, mas maganda kapag nakita, ang ganda-ganda mo talagang dalaga. Oo. Maupo po kayo, Mama Wang, bilisan mo't ihandog ang pinakamagandang tsa kay Binibining Jiang. Ang bait-bait ninyo po, Ginoo at Ginang. Narito po ako ngayon dahil narinig kong nakakulong si Chingking at medyo nag-aalala ako para sa kanya. Yang batang yan, ikinulong siya ng kanyang kuya sa kwarto para magsagot ng mga psychological test. Sabi niya, hindi siya makakalabas hanggat hindi nakakakuha ng 10 puntos pataas. Para sa ikabubuti niya lang ginagawa ito ng kapatid niya, baka kasi matuto ng masama sa labas. Ito. Ginang, narito na po ang binata. Yung lalaking inasar ko kaninang umaga, kapatid pala ni Chingking. Si Suyehan ang yaman ng impyerno. Ay nako, patay na ako. Binibining Jiang, ang bihira mong bisita. Ginoong so anong pagkakataon? Kaya pala't agad-agad mong ikinulong si Chingking at pinilit sa mahihirap na pagsusulit.
Nag-ayos ka pala ng personal na sama ng loob. Personal na sama ng loob. Sa palagay ko'y nakalimutan na ni Binibining Jiang kung sino ang unang umaksyon. Sa palagay ko, nakalimutan na ni Miss Jiang kung sino ang unang gumalaw, hindi ba? Anak, kilala mo ba si Miss Jiang? Hindi lang basta-basta ang pagkakakilala namin, dati kaming sobrang close na. Huwag mong ibulalas ang lahat. Walang allergic reaction, wala siyang allergic reaction. Salamat sa Diyos, may tagapagmana na ang pamilya Su. Mr. Su, tumigil ka sa paghawak sa akin. Sinasabi ko sa iyo, pakawalan mo agad si Chingking. Sa akin mo na lang ibuhos ang galit mo. Sige, kung yan ang gusto mo. Suyehan, pakawalan mo ako. Anong ginagawa mo? Chingking. Suyehan, bitawan mo ang yan ko. Tarantado ka. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Yan, huwag kang matakot. Ipoprotekta kita. Su Chingking, mukhang masyadong madali para sa iyo ang 80 puntos. Dapat itaas ito sa 90 puntos. Suyehan, pwede bang maging makatwiran ka? Sinisikap lang ni Chingking na protektahan ako. Bakit mo siya ikinukulong? Mukhang kailangan kong makipag-usap ng mabuti sa iyo kung sino ang hindi makatwiran. Chingking. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Yan. Chingking. Yan. Suyehan, buksan mo ang pinto. Huwag mong isipin na dahil lang may rehas ang pinto. Hindi ko ito maitutulak. Kung may lakas ng loob kang magkidnap ng babae, dapat may lakas ka ring buksan ang pinto. Huwag mong saktan ang yan ko. Tingnan mo, Naisu, hawak-hawak siya ni Yehan. Walang allergic reaction. Tingnan mo kung gaano siya kahigpit na hinahawakan. Nakikita ko. Ang galing. Si Mengyan ay swerte para sa pamilya natin. Siya ang pag-asa ng buong angkan natin. Sa wakas, may tao na kayang kontrolin ang may sakit nating anak. At ang baliw nating anak na babae. Salamat sa Diyos. Ang ganda-ganda.